sakripisyong alay sa proseso ng pagliligtas. Matthew chapter 27 verse 46. Mula sa tanghaling tapat hanggang sa ikatlo ng hapon ay nagdilim. Sa buong lupain ng mag-ikatlo ng hapon, sumigaw si Jesus, Eli, Eli, lama sabachthani. Na ang ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? You might be wondering, guys, kung bakit sinabi yan ni Jesus sa Father, sa kanyang Ama. And why did Jesus say these words? Did He feel abandoned? Did He feel rejected? Sumagi rin ba sa isip ninyo na kapag saksakan na ng daming problema, namatayan, nagkautang-utang, problema sa buhay, sa relasyon, sa trabaho, lahat, holistic approach ang ginawa sa inyo. Pero still, di ba? You remain standing at ang tanong nyo lang sa Panginoon, Lord, why me? Di ba? Nasabi niyo na ba sa Lord yan? Ako, nasabi ko na po yan. Lord, why me? Bakit ako? Bakit sa daming ng tao, ako ang mas maraming problema? Let's look at it in a context of fulfilling a purpose. I remember my son, sabi niya, pa gusto kong mag-bike. Sabi niya, o sige, kasi bikers po kami ni Mrs. Tuturuan kita. Punta tayo sa Bakating Lote, tira muna tayo ng bike. Sige, bike ngayon. Sumakay, tapos nag-try ng balanse, hinawakan ko yung upuan, tapos unti-unti, binitawan ko, nawala ng balanse, tumumba, nagkasugat. Okay. Sa isang tao, natural po yan. To be a better person, you need pain. Kailangan may sakit. To be a better version of you, siyempre kailangan masaktan. May purpose. Anong dahilan? Kailangan ko ako ba natatakot ako? Alam ko, we know the fact na alam ko na kapag sumakay ang anak ko sa bisikleta without knowing the balancing, pwede siyang masugatan. Ako ama. Tapos nung nag-try na siya, nasugatan siya, tinanong niya ako, binitawan mo kasi ako pa. Diba? I know the purpose. Kailangan masaktan para matuto. In the same way, sa salvation, kailangan may magkadurog-durog na katawan. Kailangan may masaktan. Kailangan may mahirapan. Yun ang ginawa ng ating Panginoon. What purpose? For us to be saved. For us to be saved. To be redeemed. Yan lang naman ang ultimate purpose. Why Jesus Christ died on the cross? Sabi mo sa katabi mo, for you and me. Yan ang dahilan. Bakit nasaktan ng anak ko? Hinayaan ko masaktan sa pagbabike? Kasi yan ang purpose para matutong mag-bike. Simple lang. Di ba? Okay. Well, habang binabasa ko ito, naalala ko yung matinding anguish. Kasi it's a correlation between sa panahon ni David at sa panahon ni Jesus Christ. Most probably 1,000 of years, sabi ng mga theologian. Ang pagitan ng panahon ni David at panahon ni Jesus. Anong sabi ni David? Anong sabi ni David doon, mga kapatid? Hirap na ako dito sa my God, why are you forsaking me? The same words, di ba? The same thought. 1,000 years ago, bago pa si Jesus, sinabi ito ni David, my God, why have you forsaken me? Why are you so far from saving me from the words of my groaning? Di ba? May relasyon doon sa sinabi ng Panginoon. As human being, 100% God, 100% siya, Diyos, pero still in a human form, sinabi niya yan. Sinabi rin ni David. Psalm 22 verse 6, but I am a worm and no man, in a reproach of men,
and despised of the people. Sabi ni David, I am worm. Worm, uod. Ang ibig sabihin ng uod sa Israel, ito yung klase ng uod na kung tawagin nila ay tola, a specific kind of worm called the scarlet of crimson worm. This worm is crushed for its bright red color and the dyes for expensive fabric. Ganun daw yung klase ng worm na pinapatuyo, tapos parang dinudurog, tapos yung dagta ay nilalagay doon, pangkulay doon sa fabric, sa tela. The same way, kung anong nangyari sa Panginoon, crash, di ba? Ayun ang ginawa sa Panginoon hanggang nagbubo. Katulad ng sinabi ni Pastor Sunny, there is a bloodshed. Actually, there is no salvation without blood shedding. Mayroong pagbubo ng dugo. That's why there is salvation. At siya ang sacrificial lamb, di ba? Then sa Bible yan, the sacrificial lamb ang ating Panginoon, perfect. Though hindi siya nagkasala, talaga, hindi, kailanman. He lived in a righteous way sa mata ng ating Diyos Ama. Pero perpekto siya. Perpekto siya na gawing sacrificial lamb for once and for all para sa humanity to be saved. Hindi po tayo pwedeng ipako. Bakit? Sinful tayo. Kasi ang laging nandyan ay sa factor dyan, laging blameless, walang dungis, walang kasalanan. At yan ang ating Panginoong Hesus na iaalay sa krus ng Kalbaryo for us to be saved. Psalm 22 verse 8. He trusts in the Lord, let him deliver him. Let him rescue him, for he delights in him. Sa Psalm din yun, 1,000 years ago. At ito naman sa Matthew 27:43. He trusts in yung mga nagmamak sa Panginoon. He trusts in God. Let God deliver him now. If he desires him, for he said, I am the Son of God. Diba? Minak ang Panginoon. Inalipusta. Talagang grabing pahirap. Halos dinuraan. Nangyari sa panahon ng ating Panginoong Hesus. My strength is dried up like a potsherd, and my tongue stick to my jaws. You lay me in the dust of death. That's how exactly Jesus died, diba? So thirsty, weak, and then he died. Psalm 22:16. They pierce my hands and feet. Sa Psalm uli yun. Ito na naman sa Lucas, 1,000 years ago. Lucas 24:19. See my hands and my feet. That is myself. Touch me and see. Dinala ng ating Panginoon ang wrath, ang judgment, ang punishment ng Diyos Ama on sin. Okay? Lahat yun, ibinuhos lahat sa ating Panginoong Hesus para sa ating lahat. Once and for all, para tayo ay maligtas. Okay? Kaya imposible na sabihin nating pinabayaan ng Diyos Ama ang kanyang anak. Kung paanong nakasubaybay ako doon sa anak ko sa pagbabike, parang napapaganon din ako, parang tatakbuhin ko pag nababalansi, ganon din ang Diyos Ama. Ayaw natin bilang ama, bilang tao, ayaw natin masaktan ng ating anak. Pero para sa kanya, for him to learn something, for him to be a better person. Diba? Natuto ang anak ko, yehey, marunong na po siyang magbike. Napulpil namin kung anong purpose at natuto siyang magbike. Marunong na po magbike ang aking anak. At in the same way, hinayaan ng Diyos Ama, ang kanyang kaisang anak, for God so loved the world and He gave His only begotten Son for us to be saved. Pangkalahatang kaligtasan, pangkalahatang kaginhawahan, pangkalahatang kapayapaan. That peace belongs to Jesus Christ. Right? So pagpalain po natin ang hapong to. God bless us all. Thank you po.